Bacoor, Cavite. May sunog dito sa amin ngayon. Gabing-gabi na, oh, kawawa naman sila. Sana kita sa atin. Nasunugan ng bahay ang nasa 50 pamilya sa Bacoor, Cavite. Balitang hatid dito. May usok na rito pero hindi kita. Wala. Hindi kita. Paligo kasi dun, oh. Silipin natin niya ito. Silipin natin niya. Oh, motor? Takas ka sa akin. Sige. Tara. Yan, ah. 104. Yo, kada time. Let's go. Puntahan natin sunog. Tabing ilog pa. Saan po yun? Saan po yun? Sa Banalo. Pagbaba, sa dulo. Grabe kasi. Silip kami doon, si Silip. Ayan, konsyal namin. Konsyal yan. Konsi yan, walk trip lang. Let's go. Walk trip lang si Konsi. Wala yatang mobile eh. Puntahan natin sunog. Uy, tabi mo, ah. May bumbero, ah. Si Konsi ah. May bumbero sa natin. Dead lang, dead. Gano rin eh. Taglamig! Wala na rin. Yun. Yun, malaki pa rin. Malaki pa rin siya guys. Malaki na yung sunog, guys. Kanina pa yan, siguro mga 20 minutes na. Punta mo dyan. Tabi. Diyan mo muna sa likod dyan. Ah! Dami guys. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero para apulahin ang sunog na sumiklab sa barangay Sinbanali, Bacoor, Cavite. Kaninang pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 30 bahay ang nadupok ng apoy. Sasaklolo kami, sasaklolo. Wala na yung apoy. Wala na. Wala na yung apoy. Baka may huli, ah. Wala din yung mga ulo. Yun lang, daming bumbero. Daming bumbero, guys. Kawit, Manila. Tayo na. Wala na yung pula eh. Sadang bago. Ito. Barangay Molino. Las Piñas. Salamat sa mga responding mga bayani nating mga bumbero. Yo guys, update. Patay na yung apoy, guys. Wala nang apoy. Wala na apoy. Salamat sa mga bumberong pumunta. Salamat sa pagkakaisa ng mga taga Cavite. Yo, peace. Yun. Good luck mga kuys. Keep safe. Keep safe, kuys. Hindi makakapasok. Daming tao. Papasok na tayo, no? Tapos nawagan na si Nene. Kaya naman. Barangay sa Linis, oh. Barangay Molino. Scat. Nagkaroon naman ng mga pasa si Kervin Leon habang sinusubukang apulahin ang apoy ng kalapit na bahay. Nalaglag daw siya sa bubong ng makuryente. Eh kasi yung isang bahay po nakatabi, masusunog na. Kaya ang ginawa ko, binusok ko yung gilid para di madami yung dito sa loob. Layo na, ano? Oh, tapos nung naputol po yung kuryente na yun, no? Opo, nawala na po ang balance. Tapos tumalo na po pababa. Ha? Ayun, doon. Inakasikaso yung mga mag-antag doon. Babakwit. Oo, inakasikaso. Ante, patay na yan po. Patay na? Opo. Andiyan si, ano ko sa lang yun? Oo, nag-walk trip lang, no? Pero po yung nakasalo natin, no? Oo. Kasi nakasalo natin. Konsyal, nag-walk trip lang papunta rito. Pero umabot siya. Yeah. Yo, yung update sa sunog. Mga peace, okay na, patay na.
Galing, mabilis. Pero malamang ubos bahay nun. Ubos bahay ng mga yan. Yo, what's up? This is Kanto time. Yo, peace. Yo, pauwi na kami mga peace. Yes, pauwi na kami. Patay na yung sunog. Patay na yung sunog. Patay din ang sunog. Oo. Si Consiel Nieves. Layo ng nilakad nun, mga pis. Sana inamasa lang namin. Pero yun kami nakamotor, oh. Mga 30 seconds namin yung motorin yun. Pero siya, nilakad niya. Malayo rin yan. 3 minuto yun. Hanggang 5 minuto. Malayo din. Layo. Let's go! Let's go! At the time! Let's go! At the time! Okay. Touchdown! Okay, una ka na. Una na kayo, una na kayo, una na kayo. Lagi na lang may sunog sa Bacoor. Thanks. Ayos na. Ayos na. Back to home base. Back to home base. Safe, safe. Guys, ayun yung sunog kagabi, oh. Ayun na lang siya. Umabot sa unang alarma ang sunog. Nakontrol at tuluyang naapula ito pasado alas 2 ng madaling araw. Ang mga nasunugan nagpalipas ng gabi sa kalapit na basketball court at bibigyan ng pangunahing pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa case investigator ng Bureau of Fire Protection, inaalam na nila ang sanhi ng apoy. Nasa 200,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Ayan na.